Gabi na sa Zhao Manor, na pamilya rin ni Zhao Bai, isang grupo ng mga taong nakaitim ang lumitaw at nagsimula ng massacre, halos walang iniwan na buhay. Ang pinuno ng mga taong nakaitim ay walang iba kundi si Yurang. Niliko niya ang kanyang ulo upang tingnan ang grupo sa likod niya at nagtiimbagang. Nawalis na ba ang lahat sa Zhao Manor? Nang matanggap ang sagot, ngumisi si Yurang. Napakaganda. Ngayon, kailangan na lang natin ang isang huling hakbang. Doon, inilabas niya ang jade pendant na kakatapos lang ibid ni Lin Xuan kaninang umaga. Lin Xuan, hindi mo akala na binili mo ang mahalagang jade pendant na ito para lang ma-frame ka, hindi ba? Doon, casual niyang inihagis ang jade pendant sa bangkay. Kinabukasan, si Lin Xuan ay casual na umiinom ng tsaa nang bigla siyang makarinig ng ingay sa labas. Medyo nagtataka siya, anong ingay iyon sa labas? Habang papalapit siya sa pinto, narinig niya ang isang tao sa labas na nagsasabing, Lord Emperor Capital, nag-utos ang City Lord na walang sinuman ang pinapayagan na gambolain ang pahinga ni Lord Lin Xuan. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki at sinipa ang pinto. Pagkatapos, isang squad ng mga sundalo ang pumasok sa silid, na pinangunahan ng Emperor Capital na nabanggit ng mga tao. Sinabi niya, ikaw si Lin Xuan, tama. Kumurap si Lin Xuan at tumingin sa taas. Yes, that's me. Anong problema? Ikan-away ni Emperor Capital ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Arrest him. Nagtatakang tanong ni Lin Xuan. Ano ang gusto ninyo? Sa malalim na boses, sinabi ni Emperor Capital. Lin Xuan, may batas ang isang bansa at mayroong mga patakaran ng isang lungsod. Nagdulot ka ng malaking sakuna, kaya magmadali ka at sumama sa akin upang harapin ang iyong parusa. Kahit na walang naintindihan si Lin Xuan, ang aura sa kanyang katawan ay sumabog, na nagpatamba sa mga sundalo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsabi, sabihin mo sa akin. Hindi na kailangan na abalahin ka pa. Ako na mismo ang pupunta. Tingnan natin kung anong uri ng mga tricks ang ginagawa ninyo. Si Yurang sa sandaling ito ay naganyong isang malumanay at kaibig-ibig na babae tulad ng dati. Umusad siya at malumanay na nagsabi, Lord Lin Xuan, huwag kang mag-alala, aalagaan ng City Lord ang lahat. Nang maaresto si Lin Xuan, nagsimula ang bulungan sa Tianyu City's tea house. Is that Zhao family really the one that kid killed yesterday? Mukha siyang bata at malambot. Hindi ko akalain na mayroon siyang ganitong lakas. Ngunit ang Zhao family at ang lalaking ito ay walang galit sa isa't isa, at hindi sila nagkaroon ng koneksyon kamakailan. Kaya bakit niya pinawi ang buong pamilya? Tama iyan. Narinig ko rin na ang Zhao family ay may napakagandang lalaki. Maaari kaya, ang taong nasa tapat niya ay uminom ng tsaa at nagtatakang nagtanong, maaari kayang. Agad na sinabi ng matandang lalaki, ibig mong sabihin, gusto niya ang mga lalaki, at hindi siya nag-atubiling exterminate ang buong Zhao family para nakawin siya. Ang lalaki sa tapat niya ay hindi mapigil ang mailuwa ang tsaa na iniinom niya. Sa ibaba, sa Heavenly Moon City Dungeon, sa sandaling ito, si Lin Xuan na nakaupo ay biglang bumahing. Who the hell is cursing me? Nakakainis. Sa sandaling ito, dumating na rin si Chu Rui. Lord Lin Xuan, paano mo nagustuhan ang Heavenly Moon City Dungeon? Casual na sumagot si Lin Xuan. Ayos lang. Halika na, buksan mo ang pinto para sa akin. Gusto kong makipag-usap kay Lord Lin Xuan ng pribado. Lin Xuan, alam mo ba kung anong krimen ang nagawa mo? Tiningnan ni Lin Xuan si Chu Rui at nagtatakang nagtanong, anong krimen ang nagawa ko? Pagpatay, what else? Pinatay mo si Zhao at pinawi ang buong Zhao family. Kumunot ang noo ni Lin Xuan nang marinig ang mga salitang ito, at ang kanyang mukha ay nagdilim din. Narinig lang niya si Chu Rui na nagpatuloy. Ayon sa batas ng Great Shin, ang mga mamamatay tao ay dapat putulan ng ulo at ipakita sa publiko. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, casual na sinabi ni Lin Xuan. Ikaw ang pumatay sa kanila, hindi ba? Ano ang laro mo? Ang mga labi ni Chu Rui ay bumaluktot. Wala akong galit sa Zhao family. Bakit ko sila alisan? Ngunit ikaw, big guy, gumawa ka ng gulo kay Zhao sa labas ng City Lord's Mansion noong araw na iyon, hindi ba? Bukod pa, ipinakita mo ang Qin Emperor's edict, tinakot mo ang City Lord, at umasta ka na parang isang kabuoang boss sa Celestial Moon City. Isang taong kasing sama noon, ang pagpawi sa isang buong pamilya, hindi ba't bagay?
Nagtanong si Lin Xuan sa mahinang boses. Nagsasagawa ka ng scheme, nagpaplano ka sa lahat ng ito. Ano ang tunay na dahilan? Umupo si Chu Rui sa tabi ni Lin Xuan, tinitigan ang kanyang mga mata. I want you, Lin Xuan, to sleep with me. Holy crap, iyan lang. Siyempre, kailangan mo lang na sleep with me at I'll guarantee your safety. Deal or no deal. Tumayo si Lin Xuan na mukhang nandidiri. Papatayin mo ang buong Zhao family para lang sa iyong sariling libog. Is it worth it? Tumawa si Chu Rui. Haha, ang Zhao family lang. Kung gusto kong pawiin ang pamilya ng isang prinsipe, ang pamilyang Li, ang pamilyang Chen, anong pipigil sa akin? Ngumisi si Lin Xuan. What if my answer is no? Umusad si Chu Rui at hinawakan ang baba ni Lin Xuan, ang kanyang tono ay nagiging kaakit-akit. Sa pagkakita sa kanyang pagsubok na gawing masamang ang kanyang mga kamay, sinampal ni Lin Xuan ang kamay niya, ngunit nang sabihin niya iyon, biglang kumurap ang mga mata ni Lin Xuan. Pakiramdam niya ay hindi na nakikinig sa kanya ang kanyang katawan. Umusad si Chu Rui at mahigpit siyang niyakap. Hihi, ikaw ay na-drug. Mula ngayon, ikaw ang aking maliit na pet. Sa pagkakarinig niyan, nanginginig sa galit si Lin Xuan. Nang ahas kang maliitin ako, nagsikap siyang kumawala sa epekto ng drugs at tinamaan niya si Chu Rui gamit ang isang palo. Tinamaan ng palad ni Lin Xuan, hindi mapigilan ni Chu Rui na dumura ng isang subaw ng dugo. Nagtatanong sa hindi makapaniwala, mas gugustuhin mong saktan ang sarili mong cultivation kaysa sleep with me. Bakit, ikaw wretched woman? Ang puso ko ay pag-aari na ng isang tao. Siya lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko, kaya kailangan kong panatilihing malinis ang sarili ko. City Lord Chu, pakiusap magkaroon ka ng self-respect. Nang marinig ito, hindi man lang nagalit si Chu Rui, ngunit lalo siyang nasabik. Haha, mamahalin lang ang isang tao sa buong buhay. How touching! Mga guards, buksan ang pinto ng dungeon. Gusto kong lumabas. Kung ganoon, tutulungan kitang tuparin iyan bago ka manatili sa loob ng aking boundary. Ihanda mo ang sarili mo ng maayos. Pupuntahan kita tuwing hindi mo na kaya, okay. Magdagdag pa kayo ng mga tao para bantayan siya para sa akin. Nang walang utos ko, walang sino man ang pinapayagan na bumisita at huwag ninyo siyang bigyan ng pagkain hanggang sa sumuko siya. Nagalit si Lin Xuan sa loob ng marinig ito. Nako, kahit na bumagsak ang isang deal, mayroon pa ring decency, tama. Ang pagpilit sa mga bagay ay hindi nagtatapos ng maganda. Bakit ako pa? Mayroon akong napakaraming magagandang kapatid na lalaki, maaari ko silang ipakilala sa iyo. Ikaw ay isang magandang sugar mama, hindi ka ba maaaring maging mas flexible? Sai, sa aking kasalukuyang lakas, walang paraan para makatakas. Mas mainam pa na ipikit ko na lang ang aking mga mata at mag-cultivate ng kaunti. Habang nag-cultivate siya, ang boses ni Lin Yunqing ay tumunog sa mga tainga ni Lin Xuan. Lin Xuan, Lin Xuan, Lin Xuan, gising. Nandyan ka ba? Nakita ni Lin Xuan kung sino ito, nagulat. Master, nandito ka. Kinurot ni Lin Yunqing ang kanyang noo, medyo naiinis. Ilang araw pa lang, anong uri ng gulo ang ginagawa mo ngayon? Agad na inakusahan siya ni Lin Xuan sa paggawa ng unang galaw. Gusto niya akong akitin, gusto niyang sleep with me. Nanlaki ang mga mata ni Lin Yunqing. Holy crap, may ganoong bagay. Bumulong si Lin Xuan. Master, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Si Chu Rui ay isa ng City Lord. Bakit siya mag-aaksaya ng napakaraming oras at lakas sa akin? Kung gusto niya ng lalaki, kailangan lang niya magbigay ng utos, hindi ba? Hindi ba siya magkakaroon ng lahat ng lalaki na gusto niya? Bakit magdaraan sa napakaraming problema? Ang pag-asa sa isang puno lang ay isang waste. Ngunit ang pagiging kinumpisal ng masyadong may pasyon ng isang magandang babae, bigla akong medyo nagiging proud. Sa pagkakita sa lalaking ito na nagmamayabang pagkatapos makakuha ng advantage, medyo nagalit si Lin Yunqing. Is that right? Nagulat si Lin Xuan. Agad siyang nanumpa. Hindi. Paano maihahambing ang mga makamundong babae kay Master? Malinis tulad ng yellow at jade, may rosy lips at puting ngipin, mga matang tulad ng autumn water, maganda tulad ng jade na may libu-libong grasyosong asal at marangal na karakter. Kahit na nagustuhan ni Lin Yunqing ang narinig, sumanghal pa rin siya. Gumagaling ka na sa iyong mga salita.
Agad na gumawa si Lin Xuan ng isang time na panunumpa. What I said is from the bottom of my heart. Sa aking puso, walang babae sa mundo ang makakapantay kay Master. Sige, sige. Alam mo ba kung bakit si Chu Rui ay masyadong persistent sa iyo? Umiling si Lin Xuan. Hindi ko alam. Maaari kaya dahil sa gwapo ako. Naisip ni Lin Yunqing ang isang hula. Sa tingin ko, maaari ay dahil mayroon kang viral physique. Kapag ang yin at yang energies ay nagsama at activated, ang form ay maaaring ilipat ang essence. Ang limang tunog ay pumapasok sa spirit, at ang walang laman ay maaaring punuin ang malakas para sila ay mabuhay ng habang buhay at ang matanda ay magkaroon ng mahabang buhay. Ito ay isang karaniwang cultivation technique na tinatawag na yin-yang replenishment. Kung makakilala ka ng isang lalaki na mayroong viral physique at matutunan ang teknik na ito, maaari kang mabilis na makagawa ng breakthrough sa tulong ng swerte. Nagkaroon ng realization si Lin Xuan. That's right, that's right. Tulad ng inaasahan sa aking well-read at knowledgeable na master. Muling nagsalita si Lin Yunqing. Yin-yang replenishment ay isang heretical cultivation method. Si Chu Rui ay pinili talaga na matutunan ang teknik na ito. Ito ay tunay na nakalulungkot. Hihi, tama iyan, tama iyan. Masyadong masama. Paano kung tumakas na lang ako sa prison at bigyan mo ako ng kamay, Master? Tumanggi si Lin Yunqing. Hindi. Kung tatakas ka, hindi ba yun magkukumpirma ng iyong krimen ng pagpatay sa 1,000,000 clansmen? Sumagot si Lin Xuan, ngunit hindi ko naman ginawa iyon. Hayaan mo silang magsalita ng gusto nila. Umiling si Lin Yunqing. Alam mo ba na ang kakayahang harapin ang mga worldly disputes ay isang uri rin ng cultivation? Nagtataka si Lin Xuan. Ang kakayahang harapin ang mga worldly disputes ay isang uri rin ng cultivation. Ikan-away ni Lin Yunqing ang kanyang kamay at isang beam of light ang lumitaw sa kanyang kamay. Kaya gusto kong linisin mo ang iyong pangalan sa pamamagitan ng legitimate means. Sa isang iglap, lumitaw si Lin Xuan sa small world. Nang lumitaw siya, niliko ni Wo ang kanyang ulo para tingnan. Holy crap! Lin Xuan, bakit ka biglang bumalik? Bago pa siya makareact, hinayla na siya ni Lin Xuan. Sa pagkakita kay Lin Xuan na sumugod sa kanya ng ganito, medyo nahiya si Wo Ang. You, ano ang gusto mong gawin? Hey, Old Wu, alam mo ba kung paano linisin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng legitimate means? Noong una, naisip niya na may gustong gawin si Lin Xuan sa kanya, ngunit nang marinig ang tanong na ito, medyo natigilan si Wo Ang. Gusto mo lang itanong sa akin ito. Tama iyan. Pinag-isipan ko na ito ng matagal at hindi ko pa rin maintindihan kung paano ko malilinis ang aking pangalan sa pamamagitan ng legitimate means. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Chu Rui ay halos kapareho ng sa akin, at mayroong napakaraming expert sa lungsod. Ang mas masahol pa ay ang Heavenly Moon City ay kanyang teritoryo. Ang mga karaniwang tao sa lungsod ay iniisip na ako ang tao ni Chu Rui. Ako ay talagang napapalibutan ng mga kaaway ngayon. Bago pa matapos si Lin Xuan, sumigaw si Wo Ang. Kung naiinis ka, naiinis ka. Pakawalan mo muna ako, you bastard. Masakit. Nako, pasensya na, Old Wu. Iniisip ko lang ang problema ngayon at hindi ako masyadong nagbigay ng atensyon. Ang balikat ko ay naging manhid na sa hawak mo. At para makuha ang tulong ni Wo Ang, muling kumilos si Lin Xuan, gamit ang shoulder massage therapy na natutunan niya sa lupa. Lalong naging komportable si Wo Ang. Kaunti lang ang sakit. Bone. Magaling. Nakuha mo ang key point. Hihi, syempre. Ang learning ability ko ay napakalakas pa rin. Makalipas ang isang sandali pagkatapos mag-massage ni Lin Xuan sa mga balikat ni Wo Ang, hindi niya mapigil ang umungol. Anong uri ng incantation ito? Ang spiritual energy fluctuations ay tila lumalakas. Hihi, ito ay isang secret. Comfortable ka na ba ngayon? Siyempre comfortable ako. Magaling ka. Ilang minuto pa lang, at napaka-komportable na. Magaling ka ba? Hindi mapigilan ni Lin Xuan na pawisan nang marinig ito. Old Wu, bakit ang iyong mga salita ay tunog na medyo mali? Kalimutan mo na. Siguro hindi niya man lang napagtanto ito sa sarili niya. Sa pag-iisip nito, umubo siya ng 2 beses. Ngayon na comfortable ka na, dapat mo na bang sabihin sa akin ang sagot?
Ngumiti si Woang. Lumapit ka at sasabihin ko sa iyo. Natigilan si Lin Xuan sa una, pagkatapos ay nakita niya si Woang na nakatingin sa kanyang dibdib at gumawa pa ng handshake. Agad siyang umatras ng 2 hakbang. Haha, Woang, anong ginagawa mo? Bakit gusto mo akong hawakan doon? Nang marinig ito, medyo nena si Woang. I really don't understand. Anong nakikita ng mga babae sa iyo? Anong you're really stupid? Ang tinutukoy ko ay ang token na ito. Alam mo pa ba kung ano ito? Narinig ito ni Lin Xuan, kinuha ang token, at masayang sinabi, that's right. Ang Qin Emperor's token. Paano ko nakalimutan ang tungkol dito? Okay, salamat, Old Wu. Kailangan ko nang umalis para iligtas ang clumsy woman na iyon. Sa pagkakita kay Lin Xuan na bigla na lang nawala, medyo nagalit si Woang. Hey, umalis ka na lang ng ganoon. Lin Xuan, hindi pa ako tapos magsalita. Sa espasyo na iyon, nakita ni Lin Xuan ang dahon sa kanyang kamay at nagtaka. Ha, talaga bang binigay sa akin ni Master ang dahon na ito? Ang bagay na ito ay maaaring seryosong sirain ang barrier na ito para makapaglabas ako ng bahagi ng aking sarili. Ibig sabihin, maaari akong gumalaw ng ganap na malaya ngayon. Ang mga bagay ni Master ay talaga ang pinakamahusay. Hindi lang ito makakagawa ng stealthily break sa barrier, ngunit maaari rin itong itago ako. Makakatipid iyon ng napakaraming problema. Sa sandaling iyon, habang nagbabantay ang guard, biglang sinampal ni Lin Xuan ang kanyang noo. Bakit pakiramdam ko ay may nanunood sa akin? Pagkatapos nito, bigla niyang nakita ang teapot sa tabi niya na lumutang. This, yay! Wei Yang, natakot siya at agad na tumakbo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lin Yunqing sa likod niya. Lin Xuan, tigilan mo na ang kalokohan. Nagbigay si Lin Xuan ng isang pilit na ngiti. All right, naiintindihan ko. Pupunta na ako at gagawin ang mahahalagang bagay ngayon. Hindi nagtagal, sa loob ng City Lord's Mansion, umakyat si Lin Xuan sa isang gusali, sinira ang isang roof tile, at nakita si Rurong sa loob na mahimbing na natutulog. Tila siya ay may magandang panaginip. At ang mga labi ni Lin Xuan ay bumaluktot sa isang ngiti. Siya ay isang crucial witness. Kailangan kong tiyakin na makikita ko siya anumang oras. Kahit saan, gagamitin ko ang aking spiritual power para i-track ang kanyang lokasyon. Hindi maganda kung may mangyari sa kanya mamaya. Nang ilagay niya ang isang marka kay Rurong, biglang kumunat ang kanyang mga kilay ng mahigpit sa kanyang pagtulog. Naging malamig ang pawis ni Lin Xuan. Nako, gumamit ba ako ng masyadong maraming force? Hindi niya siguro napansin, hindi ba? Ngunit hindi nagtagal, umikot si Rurong at bumulong sa kanyang pagtulog. Hey, young master ay napakagwapo. Mas magiging maganda pa kung magtanggal siya ng isa pang layer ng damit. Walang masabi si Lin Xuan. Anong klaseng messed up stuff ang pinapanaginipan ng babaeng ito? Ngunit kung gusto kong linisin ang aking pangalan, si Rurong ay isang crucial witness, at sina Xiaodai at Fenner mula sa Cloud Peak Auction House ay mahalagang mga witness din. Kung malaman ni Chu Rui na tumakas ako sa prison bukas, tiyak na sisirain niya ang lahat ng masamang ebidensya. Kaya, sa halip na maghintay, mas mabuti na gumawa na ako ng aksyon muna. Ngunit ang pagtayo sa bubong na ito ng matagal ay namamanhid na ang aking mga binti. Hindi nagtagal, bumalik si Lin Xuan sa Cloud Peak Auction House muli, hinahanap ang silid ng dalawang babae, sina Xiaodai at Fenner. Si Lin Xuan ay nakatitig ng matindi sa mga likuran ng mga babae tulad ng isang sneaky little mouse. Sa sandaling iyon, nagising si Fenner. Young Master Lin Xuan, ikaw, hindi ba? Nanlamig si Lin Xuan. Na-expose ba ako? Agad siyang ikanaway ang kanyang mga kamay. Hindi iyon ang iniisip mo. Hindi ako nagpip. Ako lang. Naiintindihan ni Fenner. Naiintindihan ko na ngayon. Sa halip na maging direkta, mas gusto ng young master na gawin ang mga bagay ng patago. Halos magkaroon si Lin Xuan ng mental breakdown. Wow, ang iyong mga corporate level interpretations ay talagang kahanga-hanga. Hihi, kung gusto ng master, maaari natin itong gawin ng magkasama. O baka tawagin ko siya at mag-aral tayong lahat ng magkasama sa kama. Agad siyang pinutol ni Lin Xuan. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Nagtataka si Fenner. Kung hindi, ano ito?
Ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at isang ilaw ang lumitaw sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito, lumapit ako sa iyo na may taos pusong alok. Tulungan mo akong magsalita. Kaagad, ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at hindi mabilang na ginto, pilak, at mga hiyas ang lumitaw. Tingnan mo, lahat ito ay sa iyo. Ang mga mata ni Fenner ay nagliwanag. Young Master Lin Xuan ay nagbibigay ng napakarami. Ito ay dapat na isang bagay na espesyal, tama. Young Master, maaari kaya na gusto mo ng isang lalaki at babae na makipaglaro sa iyo ng magkasama? Narinig ito ni Lin Xuan at medyo nenas. Siyempre hindi. Ang aking hiling ay simple lang para sa inyong dalawa na mawala sa Chenyu City sa loob ng 3 araw. Siguraduhin na walang sinuman ang makakahanap sa inyo. Gawin niyo lang ang sinasabi ko, at kapag naging matagumpay ito, ang inyong bayad ay magiging triple ng nakikita ninyo ngayon. Agad na tumango si Fenner tulad ng isang sisiw na tumutukas sa bigas. Young Master, naiintindihan ni Fenner. Hindi nagtagal, sa isang wooden house sa labas ng Chenyu City, Young Master Lin Xuan, pagkatapos mong magawa ito, huwag mo akong kalimutan. Sige, bahagyang tumango si Lin Xuan. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay bumuo ng isang hand seal, na lumikha ng isang barrier na nagpaglaho sa bahay. Ayos! Lahat ng mahalagang witnesses ay protektado na ngayon. Handa na ang lahat. Ang nawawala na lang ay si Qin Huang. Kasabay nito, sa Jenggu Battlefield, si Qin Huang ay humaharap sa isang grupo ng extremely terrifying demonic beasts, at kahit na sa kanyang kasalukuyang cultivation level, ang pakikipaglaban ay napakahirap. Ito ay talagang mahirap. Ang humaharap kay Qin Huang ay isang dragon turtle na may extremely tough defenses. Haha, kahit na gumamit ka pa ng mas maraming magic power, hindi gagalaw ang shell ko. Ang sandali na maubusan ka ng magic power ay ang oras para sa aking counterattack. Si Lin Xuan ay dumating, bahagyang nakakulot ang noo nang makita niya ang eksenang ito. Iyan ay isang dragon turtle, tila. At si Qin Huang ay matagal nang nakikipaglaban. At ang stamina ng Demon King na ito ay nakakatakot. Kahit na ang kanyang realm ay hindi kasing taas ng kay Qin Huang, ang kanyang defenses ay solid. Kung magpapatuloy ito, si Qin Huang ay tiyak na malulugi. Ang demonic beast na ito ay marunong lang magtago sa kanyang shell at ayaw mag-counterattack. Kailangan ko siyang ilabas. That's right. Kung gagamitin ko ang napakalaking suction power ng Xuanhuang Cauldron upang hilahin ang ulo ng dragon turtle palabas, hindi ba gag-ana iyon? Hihi, napakagaling kong lalaki. Gawin natin ito. Agad na lumipad si Lin Xuan. Ang Xuanhuang Cauldron ay lumitaw at sumigaw siya, Qin Huang, ako na ang bahala sa pagsipsap sa ulo ng turtle. Gamitin mo ang pagkakataon para putulin ito. Sa pagkakita kay Lin Xuan, medyo natigilan si Qin Huang. Lin Xuan, bakit ka nandito? Sumigaw si Lin Xuan. Hindi yan ang mahalaga ngayon. Kaagad, ang Xuanhuang Grand Cauldron ay nagliwanag ng direkta sa Dragon Turtle, sinisipsip ito pataas. Habang ang Dragon Turtle ay nagtataka pa, hindi alam kung anong nangyayari, si Qin Huang ay sumugod na, inikot ang kanyang sandata. Go die, you bastard! Kasabay nito, sa City Lord's Mansion ng Chenyu City, kinabukasan, dahan-daang nagising si Chu Rui. Gutom na siya sa loob ng isang gabi ngayon. Humingi na ba ng tawad si Lin Xuan? Agad na nagulat si Yurang. Reporting, Master, hindi po. Medyo nagulat si Chu Rui. Talaga, kung gayon, hayaan mo siyang magutom pa ng ilang araw. Sumagot si Yurang. Master, ang iyong formation ay naghihiwalay sa oras at espasyo. Isang araw sa labas ay isang buwan sa loob. Kahit nabihasa si Lin Xuan, sa huli siya ay isa lang Earth Immortal. Hindi siya magtatagal ng maraming araw. Hindi pa rin nag-aalala si Chu Rui, kinuha ang isang mansanas at casual na nagsabi, kung alam mo na darating ang araw na ito, bakit mo ginawa iyon sa simula? Sumunod ka sa akin at mabuhay, labanan mo ako at mamatay. Nang matapos siyang magsalita, ang mansanas sa kanyang kamay ay nadurot. Salamat po sa panunood.